Malaking usapin pa rin talaga ngayon sa social media, eto nga nung pagbalewala, gano'n, gano'n talaga ang nakikita ng maraming kababayan natin. Mukhang binabalewala nito si Sara Duterte at wala siyang ni isang pahayag, ni isang statement nga para man lang ipagtanggol ang ating mga frontliners diyan sa WPS na kadalasan ay binubuli po ng mga tropang Chinese naman. So yun, ang sabi dito, dahil ba sila'y mangingisda lang? WPS frontliners at hindi Son of God. So bukod doon sa mga frontliners nga natin dyan sa WPS, syempre yung mga mangingisda rin. Ito ay isang patunay na ang mga katulad ni Sara Duterte, wala naman talagang pakialam yan sa mga ordinaryong kababayan natin. You see? Kung ikaw ay isang matinong tao, kung ikaw ay nag-iisip ng tama, titignan mong mabuti kung paanong ang isang Sara Duterte ay suportado ang isang most wanted, suportado ang isang napakaraming karumal-dumal na akusasyon. Anong ibig sabihin noon? Na posibleng magkakatulad sila. Dahil gano'n naman ang nagsusuportahan sa mundong ito ay yung mga magkakatulad. Halimbawa, si Robin Padilla. Talaga lang? Advocate kayo ng mga ganyang klaseng gawain? Kasi kung talagang matino ka, kahit kaibigan mo pa yan, kahit ngayong kapamilya natin, pag may ginawang kabulastugan at hindi maganda, hindi dapat talaga natin i-tolerate para maturuan ng leksyon. Dahil kahihiyan din ng pamilya yun di ba? Yung isang halimbawang miyembro ng pamilya. Yun pa kaya na, sige, sabihin natin, kaibigan, magkaibigan kayo. Pero, hindi rin Ang definition kasi ng magkaibigan para sa mga ganitong klaseng tao ay magkaibigan ngayon dahil kayo po ay nakikinabang sa isa't isa. Pero sa madalas kong sabihin, darating sa punto na kayo ay maglalaglagan dahil hindi na kayo nakikinabang sa bawat isa, kaya maglalabasan na kayo ng kanya-kanyang baho. Ganun naman sa politika. At syempre, pwede na nating sabihin na usaping politika na rin etong issue na ito na itong si Kibuloy dahil ang nakikita niyo po ang mga nakapaligid sa kanya ay pawang mga politiko at lalong-lalo na ang mga taga-suporta niya, lalong-lalo na yung mga dumedepensa sa kanya ay mga politiko rin, katulad ni Mr. Robin Padilla. Di ba? Kung sa tingin ni VP Sara ay hindi niya trabaho na ipagtanggol ang mga Filipino, mag-alsa balutan na siya at bitawan ang kanyang pwesto. Yan. Paano kasing bibitaw sa pwesto ang mga katulad ni Sara Duterte? Walang delikadesa po ang mga katulad nila. Kaya mahirapan tayo kahit anong campaign or panawagan natin for her to step down at iwanan niya ang kanyang pwesto. Malabo, hindi po iiwanan ang pwesto ng mga katulad nila naghahaman sa pwesto. Totoo. Malungkot na katotohanan na kahit papano, meron pa rin tayong mga kababayan na naniniwala dito sa isang Sara Duterte na ito. Pero ako rin ay naniniwala darating sa punto na mawawalan talaga ng mga uto-utong naniniwala dito sa isang Duterte na ito na gustong maging presidente. Good luck.